Itago mo yan, Leo. Ang boses ni Catherine ay malamig at matalas, parang yelong tumusok sa mainit na sandali. Baka isipin pa ng mga bisita sa kasal. Basahan yan. Natigilan ang mundo ni Leo. Sa isang iglap, nawala ang malambot na tela ng mamahaling suit na suot niya, ang kinang ng mga ilaw sa loob ng butik, ang amoy ng bagong katad mula sa sapatos. Ang tanging naramdaman niya ay ang paghigpit ng kanyang hawak sa maliit at puting panyo, ang panyong ilang gabing pinagpuyatan ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo si Catherine sa harap niya, perpekto mula ulo hanggang paa. Ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang galing sa isang magazine. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Sa likuran ni Catherine, sa may pintuan ng fitting room, nakatayo ang kanyang ina, si Aling Rosa. Nakasuot lamang ito ng simpleng bestidang bulaklakin. Ang luma nitong handbag ay mahigpit na hawak sa dalawang kamay. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng pagmamalaki at saya para sa anak, ngayon ay unti-unting nilalamon ng anino ng kalungkutan at hiya. Nakayuko ito, tila gustong magtago sa sarili nitong anino. Parang sinasakal si Leo. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang ina, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. 10 minuto pa lang ang nakalipas mula nang dumating si Aling Rosa. Dala ang isang maliit na supot ng papel. "Anak," sabi nito. Ang mga matay nagniningning habang pinagmamasdan si Leo sa suot nitong three-piece suit na kulay navy blue. "Napakakisig mo, para kang isang tunay na CEO." Ngumiti si Leo. Ang ngiting ito para lamang sa kanyang ina. "Salamat po, Ma. Para sa inyo po ang lahat ng ito. May munti akong regalo para sa'yo," sabi ni Aling Rosa, at maingat na inilabas mula sa supot ang isang nakatuping puting panyo. Gawa ito sa simpleng tela, pero sa sulok nito ay may nakaburdang maliliit na bulaklak na sampagwita at sa gitna ang mga letra. "LR. Ako ang nagburda niyan. Kamay mismo." Halos pabulong na, sabi ng matanda. Puno ng hiya ngunit may halong pagmamalaki. "Para sa araw ng kasal mo. Para kahit nasa altar ka, may daladala kang gawa ni Mama." Naramdaman ni Leo ang pag-init ng kanyang mga mata. Kinuha niya ang panyo. Magaspang ang tela kumpara sa sutlang pabalat ng suit niya. Pero ramdam niya ang bawat tahi, ang bawat oras na ginugol ng kanyang ina para dito. "Salamat po, Ma. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko." At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Catherine. Ang kanyang nangiti ay kasing kintab ng diamante sa kanyang daliri, pero kasing lamig ng bakal. Nakita niya ang panyo sa kamay ni Leo at dahan-dahang nawala ang kanyang ngiti. At doon niya binitawan ang mga salitang tumusok sa puso ni Aling Rosa at nagpabingi sa mundo ni Leo. Ngayon, nakatingin si Catherine kay Leo. Hinihintay ang kanyang gagawin. Hinihintay na itago niya ang panyo, na itapon ito, nakalimutan ito. "Catherine!" Nagsimulang magsalita si Leo. Ang boses niya'y paos. "It's for our image, darling," malumanay na sabi ni Catherine, na para bang nagpapaliwanag sa isang bata. "Hindi na ikaw ang simpleng Leo na galing sa probinsya. You are a CEO. Ikakasal ka sa akin. Bawat detalye ay mahalaga." Tumingin si Leo sa kanyang ina. Nakita niya ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito at bumagsak sa sementadong sahig ng butik. Isang patak lang, pero para kay Leo, iyon ay isang buong dagat ng sakit. Sinubukan niyang ngumiti para pagaanin ang loob ng ina. "Ma, okay lang po." Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, hinawakan ni Catherine ang kanyang braso. Mahigpit. "Can I talk to you for a second, Leo?" Sabi nito. Ang boses ay matamis, pero ang mga mata ay nag-uutos. Hinila niya si Leo papunta sa isang sulok, malayo sa pandinig ni Aling Rosa.
What is wrong with you? Mahinang singhal ni Catherine, puno ng galit. Hindi mo ba nakikita? Sinisira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa ating dalawa. Para ito sa pagsasanib ng mga kumpanya natin. Isang pagkakamali lang, isang tsismis tungkol sa pamilya mo, at lahat ay maaaring gumuho. Regalo lang yon, Catherine, galing sa nanay ko. Tumawa si Catherine, isang tawang walang saya. Regalo o paalala? Paalala kung saan ka nanggaling. Leo, kailangan nating protektahan ang ating kinabukasan. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Leo ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Leo, kailangan mong mamili. Isang sandaling katahimikan. Ang imahe ng pamilya natin o ang mga basahan ng nakaraan na pilit kinakapit-kapitan ng nanay mo? Pakiramdam ni Aling Rosa ay nilalamon siya ng mansyon. Habang naglalakad siya sa makintab at malamig na sahig na gawa sa marmol, pakiramdam niya ay anumang oras ay maaari siyang madulas. Ang bawat tapak ng kanyang lumang sapatos ay tila gumagawa ng malakas na ingay sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Tumingala siya at ang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay parang isang dambuhalang gagambang gawa sa mga diamante. Naghihintay na bumagsak sa kanya. Pinisil niya ang strap ng kanyang itim na handbag. Ito na lang ang pamilyar na bagay sa kanya sa lugar na ito. Ang bigat ng kanyang pitaka sa loob, ang panyong ibinigay niya kay Leo na isinuli sa kanya, at ang rosaryo na bigay pa ng kanyang ina. Ito ang kanyang munting mundo sa loob ng dambuhalang palasyo ni Catherine. "This way, ma'am," sabi ng isang katulong na nakauniforme. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Dinala siya nito sa isang malawak na sala kung saan nakaupo na si Leo at Catherine sa isang puting sofa. Tumayo agad si Leo nang makita siya. "Ma, mabuti po at nakarating kayo," sabi ni Leo at hinalikan siya sa pisngi. May bakas ng pag-aalala sa mga mata nito, ngunit pilit itong ngumingiti. Bago pa man makasagot si Aling Rosa, isang babae ang lumabas mula sa isang malaking pinto. Matangkad ito, baling kinita ng katawan, at nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga alahas niya ay kumikinang sa bawat galaw. Ito si Doña Esmeralda, ang ina ni Catherine. "Rosa, maligayang pagdating sa aming munting tahanan," bati ni Doña Esmeralda. Ang nangiti nito ay malapad, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito at niyakap si Aling Rosa. Isang yakap na malamig at halos walang pakiramdam. "Naku, Esmeralda, wag mo na akong tawaging Rosa. Aling Rosa na lang," nahihiyang sabi niya. "Oh, nonsense," tumawa si Doña Esmeralda. "We are family now." Bumitaw ito sa pagkakayakap at tinitigan ang mga kamay ni Aling Rosa. Hinawakan niya ito. "Ang mga kamay na ito," sabi ni Doña Esmeralda, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Ang mga kamay na nagpalaki sa isang napakagaling na CEO. You must be so proud of your hard work." Parang sampal ang mga salitang yon. Isang papuri. Pero sa pandinig ni Aling Rosa, ito'y isang paalala. Paalala na ang mga kamay niya'y magaspang dahil sa pagbubungkal ng lupa at paglalabada, habang ang mga kamay ni Doña Esmeralda ay makinis at napapalibutan ng ginto. Napayuko na lang si Aling Rosa. "Salamat." Dinala sila sa hapagkainan. Kung ang sala ay parang palasyo, ang dining hall ay parang para sa isang hari. Ang mesa ay napakahaba, gawa sa madilim na kahoy at puno ng mga kubyertos na hindi alam ni Aling Rosa kung para saan. May 3 uri ng tinidor at 2 kutsilyo sa tabi ng kanyang plato. Sa buong hapunan, si Doña Esmeralda ang nanguna sa usapan at ang paborito niyang paksa ay ang buhay ni Aling Rosa sa probinsya. "Ikwento mo naman sa amin, Rosa, kung paano sa bukid," sabi nito habang eleganteng hinihiwa ang kanyang steak.
Napakaswerte ninyo roon. Sariwa ang hangin. Hindi tulad dito sa syudad. Lahat artipisyal. Pilit nang ngumiti si Aling Rosa. Masarap naman po. Simple lang ang buhay. Simple. Oh, simple. Pag-ulit ni Doña Esmeralda, na para bang ang salitang iyon ay may ibang kahulugan. Narinig ko kay Catherine, ikaw lang daw mag-isang nagtaguyod kay Leo. Napakahirap siguro nun. Ang pagtatanim, ang pag-aani, nakakapagod, hindi ba? Bawat tanong ay parang isang maliit na karayom. Bawat sagot ni Aling Rosa ay nagiging isang pagkakataon para ipamukha sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtitinda niya ng gulay sa palengke, ang pagtanggap ng labada tuwing Sabado para lang maipangmatrikula si Leo. Habang nagsasalita siya, nakikita niya ang bahagyang pagngisi ni Catherine. Si Leo naman ay nakayuko lang sa kanyang plato, hindi makatingin sa kanya. Talagang kahanga-hanga, sabi ni Doña Esmeralda pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ako man, nagsimula rin sa wala. Pero syempre, kailangan mong gumawa ng paraan. Walang aning hindi pinagpaguran. Kailangan mong maging matalino at kalimutan ang lahat ng maaaring humila sa iyo pababa. Isang pamilyar na kasabihan, isang bagay na madalas niyang marinig sa kanilang baryo noon. Ngunit sa bibig ni Doña Esmeralda, ang kasabihan ay nagkaroon ng isang malamig at mapanganib na tunog. May kung anong kumirot sa alaala ni Aling Rosa, isang pamilyar na boses mula sa malayong nakaraan, ngunit hindi niya ito matukoy. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na agad si Aling Rosa. Hindi na niya kaya pang manatili roon. Salamat po sa lahat, sabi niya habang papalabas ng pinto. Walang anuman. Babalik ka ha? Sabi ni Doña Esmeralda. Ang ngiti ay nakapaskil pa rin sa muka. Habang naglalakad si Aling Rosa sa pasilyo pabalik, kasunod ang isang katulong. Bahagya siyang lumingon. Hindi pa tuluyang nakasara ang pinto ng dining hall. Sa siwang, nakita niya si Catherine na nakasimangot habang kausap ang ina. Hindi niya narinig ang lahat, pero isang pangungusap mula kay Doña Esmeralda ang malinaw na umabot sa kanyang pandinig. Isang bulong na parang ahas. Tiisin mo na lang anak. Pagkatapos ng kasal, lilinisin din natin ang lahat. Natigilan si Aling Rosa. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Anong ibig sabihin ng lilinisin? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Maagang dumating si Aling Rosa sa mansyon. Dala niya ang isang bayong na puno ng mga sariwang gulay na pinitas pa niya mula sa maliit niyang taniman. Sa likod bahay, talong, sitaw at kamatis. Naisip niyang baka makatulong siya sa paghahanda para sa munting saluwo-salo ng pamilya mamayang gabi. Isang paraan na rin para ipakita ang kanyang pasasalamat. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng dambuhalang pintuan na gawa sa kahoy, walang sumasagot sa kanyang pagkatok. Sinubukan niyang pindutin ang doorbell, ang tunog nito'y umalingaw-ngaw sa loob. Ngunit ang tanging bumalik ay katahimikan. Nagtaka siya. Sinabi ni Leo na narito lang sila Catherine at ang ina nito. Nag-aalala na baka may nangyari. Naisipan niyang umikot sa gilid ng bahay, papunta sa hardin sa likod. Baka naroroon lang sila, nagpapahangin. Ang hardin ay napakaganda. Puno ng mga rosas na iba't iba ang kulay. Ang amoy ng mga bulaklak ay humalo sa malinis na hangin. Ngunit habang papalapit siya sa isang gazebo na natatakpan ng mga gumagapang na halaman, may narinig siyang mga boses. Boses ni Catherine at ni Doña Esmeralda. Tumigil si Aling Rosa sa likod ng isang malagong halaman. Hindi gustong makaistorbo, ngunit ang mga salitang narinig niya ay pumako sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko na talaga kaya, ma. Ang tinig ni Catherine ay puno ng pagkairita. Nakakahiya siya. Nakita mo ba siya kagabi? Para siyang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Konting tiis na lang, anak. Ang kalmadong sagot ni Doña Esmeralda. Ilang araw na lang, pagkatapos ng kasal,
mawawala na rin siya sa paningin natin. Naramdaman ni Aling Rosa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sigurado ba kayo, ma? Paano kung tumanggi si Leo? Isang tawa ang narinig ni Aling Rosa. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Si Leo, hahayaan niyang mawala ang kumpanya niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, para sa isang matandang hukluban? Trust me, nasa Laguna na ang pinakamagandang kwarto para sa kanya. Isang nursing home na malayo sa kabihasnan, tahimik, walang bibisita. Doon siya nababagay. Nursing home. Ang salita ay parang bombang sumabog sa isipan ni Aling Rosa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Ito pala ang ibig sabihin ng lilinisin. Itatapon siya na parang isang basurang walang silbi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo, umalis. Ngunit ang kanyang mga paa ay ayaw gumalaw. At pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Doña Esmeralda. Nagsasalita muli. Ngayon ay may halong pagmamalaki at pait. Ginawa ko ang lahat para makaahon sa putik na pinanggalingan ko, sabi nito. Iniwan ko ang amoy ng bukid, ang hirap ng buhay, ang mga taong walang ibang ginawa, kundi maliitin ako. Hindi ako papayag na isang paalala ng nakaraan na yun ang sisira sa lahat ng meron ako ngayon. Katulad lang noong araw, sa baryo natin, kinailangan kong umalis. Kahit na ang kapalit ay ang bintang na magnanakaw ako. Natigilan si Aling Rosa. Yung hikaw ng donya na nawala? Tanong ni Catherine. Isang maliit na halaga para sa kalayaan. Sagot ni Doña Esmeralda. Tumatawa. Umalis ako. Nagpalit ng pangalan. Nagsumikap. At hinding-hindi ko nababalikan ang buhay na yon. Ang buhay ng isang Esme. Esme, ang pangalan. Ang kwento tungkol sa nawawalang hikaw. Ang baryo. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isip ni Aling Rosa. Ang pamilyar na kasabihan, ang pamilyar na boses. Si Esmeralda ay si Esme, ang kanyang kababata. Ang kaibigan niyang naglaho na lang na parang bula matapos mapagbintangang nagnakaw sa hasyenda. Ang maliit na si Esme na palaging umiiyak sa ilalim ng puno ng mangga dahil sa kahirapan. Hindi maari. Ang babaeng kaharap niya na puno ng pagmamataas at kalupitan ay hindi maaaring ang kaibigan niya noon. Napaatras si Aling Rosa at ang bayong na dala niya ay bumagsak sa damuhan. Ang mga gulay ay gumulong palabas pero hindi niya iyon napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang babaeng gustong magtapon sa kanya sa isang nursing home ay ang dati niyang kaibigan. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. At pagkatapos, isang pamilyar at nakakainis na tunog ng ringtone ang pumunit sa katahimikan ng hardin. Sa kabilang banda ng mga halaman, biglang tumahimik ang lahat. Narinig nila, "Okay ka lang ba, darling? Nag-aalala talaga kami ng mommy sa kanya." Ang boses ni Catherine sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Leo, mayroon itong tunog na kakaiba. Isang notang hindi tama. Nakahawak si Leo sa telepono. Nakatayo sa gitna ng kanyang opisina sa 30th floor. Sa labas ng salaming bintana, ang syudad ay abala at puno ng buhay. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Leo. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ko alam, sagot ni Catherine. Bigla na lang siyang sumulpot sa hardin. Mukha siyang nalilito, parang may hinahanap. Tinatawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Tapos bigla na lang siyang tumakbo. Isang kasinungalingan. Alam ni Leo na kasinungalingan yon, pero isang bahagi ng isip niya ang gustong maniwala. Isang bahagi niya ang gustong isipin na baka naninibago lang ang kanyang ina. Na baka nalilito lang ito sa bagong mundo na pinapasok nila. Dahil ang alternatibo na si Catherine ay nagsisinungaling ay isang bagay na hindi niya kayang harapin sa ngayon.
Sige, ako na ang bahala. Kakausapin ko siya, sabi ni Leo. Tinapos ang tawag. Napahilot siya sa kanyang sentido. Ang mga papeles para sa merger ng kumpanya ay nakatambak sa kanyang mesa. Ang mga imbitasyon para sa kasal ay kailangan na niyang aprubahan. Ang lahat ay sabay-sabay. At ngayon, ito pa. Sakto, tumunog muli ang kanyang telepono. Ngayon, pangalan na ng kanyang ina ang nasa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Ma? Anak? Ang boses ni Aling Rosa ay basag at nanginginig. Pwede ba tayong magkita? Kahit sandali lang. Isang matinding pag-aalala ang biglang bumalot kay Leo. May problema po ba, Ma? Masama ba ang pakiramdam ninyo? Gusto lang kitang makausap, anak. Ngayon na, kung pwede. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina ni Leo. Umorder siya ng kape para sa kanilang dalawa, ngunit hindi man lang ginalaw ni Aling Rosa ang kanyang tasa. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi nito masabi. Nakita ni Leo ang takot sa mga mata ng ina. Ang takot na yon ang nagpabigat lalo sa kanyang dibdib. Ma, ano po ba yon? Malumanay niyang tanong. Huminga ng malalim si Aling Rosa, tila nag-iipon ng lakas. Anak, sigurado ka na ba sa kanya? Natigilan si Leo. Kay Catherine po ba? Oo naman po. Bakit po? Umiling si Aling Rosa. Ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, anak. Minsan, ang pinakamagandang bulaklak ang may pinakamatalas na tinik. Ma, ano po bang ibig ninyong sabihin? Tingnan mong mabuti ang puso ng babaeng pakakasalan mo. Pakiusap ng kanyang ina. Ang boses ay halos pabulong. Hindi ang kanyang mukha, hindi ang kanyang yaman. Ang puso. Napabuntong hininga si Leo. Pagod, stress. Yun lang siguro ang dahilan. Maalam ko pong naninibago kayo, sabi niya. Sinubukang pagaanin ang loob nito. Medyo nakakabigla po talaga ang lahat. Pero mabait po si Catherine. At ang pamilya niya ang tutulong sa atin para mas gumanda ang buhay natin. Ang kinabukasan natin. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang ina. Ang pagkabigo sa mga mata nito. Para siyang nagsalita sa isang pader. Hindi siya pinakinggan. Hindi siya naintindihan. Hindi mo naiintindihan, anak. Mahinang sabi nito. Naiintindihan ko po, ma. Stress lang po yan sa nalalapit na kasal. Sabi ni Leo. Hinawakan ng kamay ng ina. Malamig ito. Hayaan niyo po. Gagawin ko ang lahat para maging komportable kayo. Pangako po yan. Tumayo si Leo. Ma, kailangan ko na pong bumalik sa opisina. Marami pa pong aasikasuhin. Mag-iingat po kayo, ha? Tatawag po ako mamaya. Ihinalikan niya ito sa noo at nagmamadaling umalis. Iniwan si Aling Rosa na mag-isang nakaupo sa coffee shop kasama ang 2 tasang ng kape na hindi nagalaw at ang bigat ng isang sikretong hindi niya masabi. Habang naglalakad pabalik sa building, naramdaman ni Leo ang konsensya. Mali ba siya? Dapat ba ay pinakinggan niya pa ito? Pero anong gagawin niya? Guguluhin ang lahat dahil lang sa isang pakiramdam? Pagpasok niya sa kanyang kotse, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Catherine. Binuksan niya ito. Darling, I heard nag-usap kayo ni tita. Kamusta na siya? Baka she needs someone to talk to. May kilala ang pamilya ko na magaling na psychologist. Maybe it can help her cope with the stress. Just a suggestion. I love you. Napatingin si Leo sa mensahe. Psychologist. Ang ideya ay biglang pumasok sa kanyang isip. Isang malamig at nakakabahalang ideya na, baka nga, hindi lang ito simpleng stress. Baka may iba nang nangyayari sa kanyang ina. Napakalamig sa loob ng pribadong silid ng restaurant. Pakiramdam ni Aling Rosa ay hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga ngiting nakapaskil sa mukha ni Catherine at Doña Esmeralda. Ang mga ngiti
ay kasing perpekto ng mga perlas sa kanilang leeg, ngunit kasing lamig ng yelo. Uminom po kayo ng wine, tita, alok ni Catherine, malambing ang boses. Pinakamasarap po yan dito. Hindi ako umiinom, iha. Mahinang sagot ni Aling Rosa. Pinipisil ang panyo sa kanyang kandungan. Oh, that's right. Nakalimutan ko, sabi ni Catherine at tumawa ng bahagya. Isang tawa na sa pandinig ni Aling Rosa ay may kasamang pangaalipusta. Ito raw ay isang get-together para magkakilala ang dalawang pamilya bago ang kakasal. Ngunit habang tinitingnan ni Aling Rosa ang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo ni Doña Esmeralda, mga abogadong naka-Amerikana, at mga matataas na ginang na ang mga alahas ay mas nakakasilaw pa sa ilaw. Alam niyang hindi siya kabilang dito. Isa siyang bituin sa gitna ng araw. Naroon, ngunit walang kinang at hindi nakikita. Si Leo ay nasa tabi niya, ngunit abala ito sa pakikipag-usap sa isang abogadong nasa kabila ng mesa. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanya. Isang sulyap na puno ng pag-aalala, ngunit agad din itong binabawi. Sa gitna ng masaganang hapunan, isang babae ang biglang pumasok sa silid. Medyo may edad na, malakas ang boses, at masigila. Pasensya na at nahuli ako. Ang traffic! Anunsyo nito sa lahat. Tia Deli, mabuti at nakarating ka. Masayang bati ni Catherine at tumayo pa para yakapin ito. Tumingin si Doña Esmeralda kay Aling Rosa. Rosa, I want you to meet my cousin Deli. Taga-probinsya niyo rin siya. Baka magkakilala pa kayo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. Si Deli, ang pinsan nilang malayo na mahilig sa chismis. Ano ang ginagawa nito rito? Ay oo, ikaw si Rosa, di ba? Sabi ni Tia Deli, umupo ito sa tabi niya. Ang nanay ng mapapangasawa nitong pamangkin ko. Nako, ang swerte mo naman, Rosa. Ang anak mo, CEO na ngayon. Pilit nang ngumiti si Aling Rosa. Salamat, Deli. Alam niyo, sabi ni Tia Deli sa buong mesa, walang preno ang bibig. Itong si Rosa, napakasipag nito noon. Naaalala ko pa. Siya ang nilalabhan ng mga damit ng buong baryo para lang may maipang-aral dito kay Leo. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Nag-init ang mga pisngi ni Aling Rosa. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa kanyang upuan. Talaga? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nagpapanggap na interesado. Napakadakilang ina. Oo, patuloy ni Tia Deli, hindi napapansin ang tensyon. At sa palengke, kahit putika ng paa, dala-dala ang bayong ng gulay para lang may maitinda. Ganyan kasakripisyo si Rosa. Isang mahinang halakhak ang narinig ni Aling Rosa mula sa isang ginang sa dulo ng mesa. Sinundan ito ng isa pa. Hindi malakas, ngunit sapat na para maramdaman niya ang bawat tawa na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Tumingin siya kay Leo. Nakita niya ang anak, nakatitig sa kanyang plato, pero ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom nang napakahigpit na namumuti na ang mga buko. Galit ang anak niya, galit pero hindi makakilos. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Aling Rosa. Ang kahihiyan ay napalitan ng sakit. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Sapat na. Tama na. Habang patuloy pa rin sa pagtawa ang ilan, dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Natigil ang lahat. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya, hindi kay Tia Deli, hindi kay Catherine. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag. Puno ito ng bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo at lahat ng kanyang sakit. Marangal na trabaho ang paglalabada at pagtitinda ng gulay. Katahimikan. At least, hindi ko kinailangang magnakaw para lang takasan ang nakaraan ko.
Huminto ang paghinga ng lahat. Ngumiti si Aling Rosa, isang nangiting mapait. At pagkatapos, ay binitawan niya ang salitang wawasak sa lahat. Hindi ba, Esme? Biglang nabitawan ng isang bisita ang kanyang tinidor. Ang tunog nito sa sahig ay ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Hawak ni Leo ang manibela. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, pero ang isip ay lumilipad. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan na parang mga naglalahong bituin. Walang nagsasalita. Hindi kailangan. Ang bigat sa loob ng sasakyan ay sapat ng sagot. Nang ihatid niya ang ina sa maliit nitong inuupahang apartment, wala pa ring salitang namagitan sa kanila. Isang mahigpit na yakap lang mula kay Leo at isang marahang tapik sa likod mula kay Aling Rosa ang kanilang naging pamamaalam. Pagbalik ni Leo sa kanyang condominium, hindi siya mapakali. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala. Ang isip ay puno ng galit, pagkalito, at isang lumalagong takot. Galit para sa pagkapahiya ng kanyang ina, pagkalito sa ibig sabihin ng pangalang Esme, at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan, maaga pa lang, isang tawag ang gumising sa kanya. Isang numerong hindi pamilyar, ngunit alam niya kung sino ito. Mr. Leo, sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. Doña Esmeralda wants to see you in her office, now. Ang opisina ni Doña Esmeralda ay nasa pinakatuktok ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal. Malamig, malawak, minimalist. Walang kahit anong palamuti, maliban sa isang malaking abstract painting sa pader na mukhang galit na ipininta. Nakaupo si Doña Esmeralda sa likod ng kanyang dambuhalang mesa na para bang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa lamig. Wala na ang peking ng ngiti, wala na ang pagkukunwari. "Maupo ka, Leo," sabi nito, hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Umupo si Leo. Pakiramdam niya ay isa siyang estudyanteng pinapagalitan sa principal's office. "I admire your mother's courage." Nagsimula si Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ngunit sa mundong ito, ang tapang na walang laman ng bulsa ay tinatawag na katangahan. Hindi sumagot si Leo. Hinihintay niya ang susunod. Ang merger ng mga kumpanya natin ay nakasalalay sa imahe. Patuloy nito. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Isang imahe ng perpeksyon, ng kapangyarihan. Isang imahe na sinira ng nanay mo kagabi sa isang salita lamang. "Wala siyang ginagawang masama," mahinang sagot ni Leo. Isang matalas na tawa ang kumawala kay Doña Esmeralda. "Wala? Tinawag niya akong magnanakaw sa harap ng mga kasosyo ko sa negosyo. Pinagmukha niyang sinungaling ang anak ko. At ngayon, ikaw, ang lalaking pakakasalan ng anak ko, ay uupo lang dyan at sasabihing wala siyang ginawang masama?" Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana. Tinatanaw ang syudad sa ibaba. "Simple lang ang gusto ko, Leo. Simple lang ang kailangan mong gawin para maisalba ang lahat ng ito." Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Pumunta ka sa nanay mo. Sabihin mo sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad kay Catherine sa harap ko. Sa harap nating lahat." Natigilan si Leo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. "Hindi ko magagawa yan." "Kung gayon, isipin mong mabuti," sabi ni Doña Esmeralda. Bumalik sa kanyang upuan. "Bigyan kita ng 24 na oras. Kapag hindi humingi ng tawad ang nanay mo, personal kong pupunitin ang kontrata ng merger. Ibabagsak ko ang kumpanya mo. Sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Maintindihan?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leo. Ito na, ang ultimatum. Ang dulo ng lahat. "Sino si Esme?" Lakas loob na tanong ni Leo. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Doña Esmeralda.
Ngunit agad din itong nawala. Ngumisi ito. Ang nanay mo ay matanda na, Leo. Baka kung ano-ano na ang naiisip niya. Baka kailangan na niya ng tulong na hindi mo kayang ibigay. Isang banta. Isang malinaw na banta. Umalis si Leo sa opisina na parang isang zombie. Nagmamaneho siya, pero hindi niya alam kung saan pupunta. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Luluhod ang nanay mo. Ibabagsak ko ang kumpanya mo. Wala kang babalikan. Paano? Paano niya sasabihin sa ina ang isang bagay na kasuklam-suklam? Ang ina na naghirap para sa kanya, na isinakripisyo ang lahat? Sa huli, ang kanyang mga gulong ay kusa siyang dinala sa tapat ng apartment ng kanyang ina. Gabi na, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumakatok siya sa pinto. Bumukas ang pinto. Si Aling Rosa. Ngunit sa likod nito, sa loob ng maliit na sala, nakita ni Leo ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga damit ng kanyang ina ay nakatiklop sa ibabaw ng sopa. At sa tabi nito, isang luma at kulay kape na tampipi. Nag-iimpake ito. Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Ang mga mata ay malungkot ngunit determinado. "Uuwi na ako sa probinsya, anak," mahinang sabi nito, na para bang nabasa nito ang lahat ng nasa isip niya. "Para hindi na ako maging pabigat sa'yo." Ang loob ng simbahan ay malamig at tahimik, ngunit para kay Aling Rosa, ang bawat sulok nito ay puno ng mga aninong mapanghusga. Nakaupo siya sa isa sa mga pinakalikurang bangko, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo, pilit na itinatago ang sarili sa dilim. Nagpasya siyang pumunta. Hindi para makipag-away, hindi para manggulo. Pumunta siya para sa isang huling sulyap. Gusto niyang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago niya ito tuluyang iwan sa mundong hindi para sa kanila. Gusto niyang ikulong sa kanyang alaala ang imahe ni Leo na nakatayo sa altar. Kahit pa ang babaeng katabi nito ang dahilan ng lahat ng kanyang sakit. Pagkatapos nito, aalis na siya. Tahimik. Walang paalam. Nagsimula na ang wedding rehearsal. Naroon ang mga abay. Ang wedding planner ay abala sa pagbibigay ng mga direksyon. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa isang tabi. Nagmamasid na parang isang general. At si Catherine, nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, ngunit sa hitsura nito, para itong isang reyna. Bawat galaw, bawat ngiti ay kalkulado. Nang makita nito si Aling Rosa sa likuran, isang ngiting matagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Inakala nitong nanalo na ito. Inakala nitong sumuko na si Aling Rosa. Nagpatuloy ang ensayo. Tinawag si Leo at Catherine para mag-practice sa altar. Habang naglalakad si Leo papunta sa harap, ang mga mata nito ay hinahanap ang ina. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Aling Rosa ang sakit at pag-aalala sa mukha ng anak. Nginitian niya ito. Isang pilit na ngiti na nagsasabing, "Okay lang ako, anak." Ngunit hindi okay ang lahat. Pagkatapos ng kanilang eksena sa altar, bumaba si Catherine. May dala itong isang kopita ng red wine. Dahan-dahan itong naglakad, papunta sa direksyon ni Aling Rosa. Ang lahat ay tila nag-slow motion. Nakita ni Aling Rosa ang intensyon sa mga mata ni Catherine. Ang bawat hakbang nito ay may layunin. Pagdating sa tapat ng kanyang bangko, biglang napatid si Catherine. Ang laman ng kopita, ang madilim at pulang alak, ay tumapon lahat sa harap ng damit ni Aling Rosa. Ang kanyang simpleng bestidang may maliliit na bulaklak na pinlansya niya ng maigi para sa gabing ito ay nabahira ng isang malaking mantsa na parang dugo. Napatayo ang ilang mga bisita. "Oh my God! I'm so sorry, tita!" Sigaw ni Catherine. Ngunit ang kanyang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Puno ito ng kagalakan. Hindi umimik si Aling Rosa. Kinuha niya ang kanyang panyo at sinubukang punasan ang mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. "Look what you've done!" Biglang nagbago ang tono ni Catherine. Ang pagkukunwaring pag-aalala
ay naging purong galit. Itinuro niya si Aling Rosa. Bakit ka ba kasi nandito? Hindi ka ba nakakaintindi na hindi ka nababagay sa lugar na ito? Humakbang ito palapit. Ang boses ay lalong lumalakas. Sapat para marinig ng lahat sa loob ng simbahan. Ang amoy ng kahirapan mo, dinadala mo, hanggang dito sa loob ng bahay ng Diyos. Sinisira mo ang pinapangarap kong kasal. Nakatayo lang si Aling Rosa. Hindi siya gumagalaw. Ang mga salita ni Catherine ay parang mga batong ibinabato sa kanya, ngunit tiniis niya ang lahat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagpipigil, ang kanyang dignidad sa gitna ng kahihiyan. Ito ang lalong nagpagalit kay Catherine. Hindi nito matanggap na kahit anong gawin niya, hindi niya mabasag ang espiritu ng matanda. At doon, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat, sa harap ni Leo na papalapit na sa kanila, itinaas ni Catherine ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang bumasag sa kabanalan ng simbahan. Isang sampal, isang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Aling Rosa. Kasi isang segundo. Sa loob ng isang segundo, huminto ang mundo. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, mas malakas pa sa kampana, mas nakakabingi pa sa organ. Nakita ni Leo ang lahat, ang pagtaas ng kamay ni Catherine, ang pagbagsak nito sa pisngi ng kanyang ina, ang pag-iling ng ulo ni Aling Rosa dahil sa lakas ng pagkasampal, ang pulang marka ng palad ni Catherine sa mukha ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Leo. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pilit na pag-intindi. Lahat ay naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay isang dalisay at nag-aapoy na damdamin. Galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay may layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw kay Catherine, na ngayon ay nakatayo pa ring matagumpay, na para bang ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Nilampasan niya si Catherine. Diretso siyang lumapit sa kanyang ina. Hinawakan niya ang mga braso nito at dahan-dahang itinaas ang mukha nito. Nakita niya ang namumuong luha sa mga mata nito, ang pamumula sa pisngi nito, at ang panginginig ng mga labi nito. "Ma," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa gitna ng bagyo. "Okay lang po kayo?" Tumangulang si Aling Rosa, hindi makapagsalita. Huminga ng malalim si Leo, at pagkatapos, dahan-dahan siyang humarap. Hinarap niya si Catherine. Hinarap niya si Doña Esmeralda, na ngayon ay papalapit na rin. Hinarap niya ang lahat ng mga matang nakatingin sa kanila. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay hindi malakas. Ngunit ito ay matalas, malamig, at pinal. "Tapos na." Natigilan si Catherine. Anong sinasabi mo?" "Tapos na ang lahat." Pag-uulit ni Leo. Ang bawat salita ay parang isang martilyo. Wala ng kasal. Isang bulungan ang kumalat sa loob ng simbahan. "Leo, are you insane?" Sigaw ni Catherine. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng nawala. Dahil lang sa isang matandang, "Huwag mong itutuloy." Banta ni Leo. Ang bawat salita ay may diin. "Ang matandang sinasabi mo ay ang nanay ko. Ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa akin. At ang babaeng hinding-hindi ko hahayaang bastusin ng kahit sino." Tumingin siya kay Doña Esmeralda, na ngayon ay namumutla. "Narinig ko ang lahat mula kay nanay," sabi ni Leo. Ang boses ay nanunot. "Tungkol sa nursing home, tungkol sa mga plano ninyo pagkatapos ng kasal. At pagkatapos, ibinagsak niya ang bomba. At tungkol sa nakaraan ninyo, Esmeralda." Biglang napahawak si Doña Esmeralda sa kanyang dibdib. Ang kanyang maskara ng kapangyarihan
ay unti-unting gumuho. Hindi ko alam kung sino ka noon at wala akong pakialam. Patuloy ni Leo. Pero ang babaeng kaharap ko ngayon ay isang halimaw. At hinding-hindi ko ipagkakatiwala ang buhay ko at lalo na ang buhay ng nanay ko sa isang pamilyang katulad ninyo. Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Tara na po, ma. Dahan-dahan silang naglakad papalabas ng simbahan. Walang sino mang humarang sa kanila. Ang lahat ay nakatayo lang, tulala, saksi sa pagguho ng isang perpektong mundo. Habang naglalakad sila sa pasilyo, narinig ni Leo ang desperadong sigaw ni Catherine sa kanyang likuran. Leo, bumalik ka dito. Sisirain kita. Sisirain ko ang buhay mo. Hindi lumingon si Leo. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Inaalalayan ng kanyang ina. Palayo sa kasinungalingan, palayo sa kasakiman, at palabas sa liwanag. Gabi na nang makatanggap siya ng tawag mula sa abogado ni Doña Esmeralda. Mr. Leo, sabi ng malamig na boses, by orders of my client, we are initiating the liquidation of all your assets and shares tied to the merger agreement. By morning, you will have nothing left. Ibinaba ni Leo ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing nang natutulog sa luma nitong kama. Wala nang natira sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Leo na buo ang kanyang pagkatao. Ang tunog ng pagbagsak ay mabilis at walang awa. Sa loob ng isang linggo, nawala kay Leo ang lahat. Ang kanyang posisyon bilang CEO. Ang kanyang magarang condominium unit na tanaw ang buong syudad. Ang kanyang mamahaling sasakyan. Ang kanyang bank account na puno ng mga numero na pinaghirapan niya ng maraming taon. Lahat ay kinuha. Ang tanging itinira sa kanya ay ang mga damit na suot niya at ang iilang personal na gamit na kasya sa 2 maleta. Bumalik sila sa maliit na apartment na inuupahan ni Aling Rosa. Ang apartment na may 1 kwarto lang, 1 banyong may tumutulong gripo at 1 bintanang tanaw, ang pader ng katabing gusali. Ito ang lugar na pilit niyang tinakasan. Ngayon, ito ang kanyang naging kanlungan. Sa mga unang araw, binalot sila ng katahimikan. Si Leo, nakaupo lang sa lumang sopa, nakatitig sa kawalan, iniisip kung saan siya nagkamali. Si Aling Rosa naman ay abala sa pag-aasikaso sa kanya. Ipinagluluto siya ng kanyang mga paboritong pagkain. Inaayos ang kanyang mga damit. Mga simpleng bagay na puno ng pagmamahal. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos si Leo ng mga lumang gamit, may napansin siyang kakaiba. Ma, nakita niyo po ba yung susi ng kotse ko? Tanong niya, bagamat alam niyang wala na ang kotse. Reflex na lang. Tumingin sa kanya si Aling Rosa mula sa kusina. Ang mukha ay nagtatanong, anong kotse, anak? Natigilan si Leo. Po? Yung kotse ko po. May kotse ka ba, anak? Sabi nito, at pagkatapos ay ngumiti. Nako, ang anak ko nangangarap na naman. Hayaan mo, balang araw, makakabili ka rin noon. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Leo. Binaliwala niya ito. Baka pagod lang ang ina. Ngunit kinabukasan, naulit ito. Naghahanda sila ng almusal nang biglang magtanong si Aling Rosa. Anak, anong oras nga ulit ang wedding rehearsal ninyo ni Catherine? Napabitaw si Leo sa hawak niyang tasa. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay kasing lakas ng pagbasag ng kanyang puso. Tumingin siya sa ina. Nakangiti ito, isang normal na ngiti, na para bang walang nangyari, na para bang ang sampal, ang sigawan sa simbahan, ang pagkasira ng lahat ay hindi kailanman naganap. Doon niya naintindihan, ang trauma, ang stress, ang sakit, lahat ay nagsimula ng maningil. Ang isip ng kanyang ina ay nagsisimula ng bumitaw, pinipiling kalimutan ang mga alaalang masyadong masakit para dalhin. Niyakap niya ang ina. Isang mahigpit na yakap.
Naramdaman niya ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung para kanino ang mga luhang iyon. Para ba sa ina o para sa sarili? Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng kawalan, isang ideya ang biglang sumindi sa kanyang isipan. Isang ideya na ipinanganak mula sa sakit at pagmamahal. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na itong hawak na ballpen na pumipirma ng milyon-milyong kontrata. Wala na itong suot na mamahaling relo. Simple na lang itong mga kamay, katulad ng mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na nagtanim, naglaba, at nagsakripisyo. Kinabukasan, kinuha niya ang lahat ng natitira niyang pera. Ang konting savings na naitago niya sa isang lumang bangko na hindi alam ni Doña Esmeralda. Hindi ito malaki, ngunit sapat na. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina na nooy oy abala sa pagtutupi ng panyong may burdang sampagwita. Ang panyong nagsimula ng lahat. "Ma," sabi niya, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. "May naisip po ako." "Ano yon, anak?" "Gagawa po ako ng isang foundation," sabi ni Leo. "Isang maliit na grupo na tutulong sa mga magsasakang katulad ninyo. Mga magsasakang inaapi ng malalaking korporasyon. Mga magsasakang hindi nabibigyan ng tamang presyo para sa kanilang mga ani." Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Ang mga mata ay bahagyang nalilito, ngunit may ngiti. "Magandang ideya yan, anak. At ipapangalan ko po ito sa inyo." Patuloy ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Tatawagin ko itong Alay ni Rosa." Hindi man lubusang naintindihan ni Aling Rosa ang lahat. Naramdaman niya ang pagmamahal sa bawat salita ng kanyang anak. Hinawakan niya ang pisngi ni Leo. "Ipinagmamalaki kita, anak ko." Isang linggo pagkatapos noon, habang binibisita ni Leo ang isang maliit na komunidad ng mga magsasaka sa Rizal, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Inabutan siya nito ng isang maliit na bayong ng bigas. Ito ang unang ani na naibenta nila sa tamang presyo dahil sa tulong ng foundation. "Hindi ito malaki, Sir Leo," sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Pero ito ang buong puso naming pasasalamat. Isinukli ninyo sa amin ang aming dignidad." Hinawakan ni Leo ang bayong. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay mas may halaga pa kaysa sa lahat ng perang nawala sa kanya. Doon, sa gitna ng bukirin, sa ilalim ng sikat ng araw, naintindihan ni Leo ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Lumipas ang 3 taon. Ang syudad ay ganoon pa rin, maingay, magulo, at abala sa pagpapayaman. Ngunit sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang luntiang bukirin sa Laguna, ang mundo ay iba. Dito, ang oras ay dumadaloy ng marahan, kasabay ng ihip ng hangin at ng pagtubo ng mga bagong punla. Hindi na CEO si Leo. Ang kanyang balat ay mas maitim na ngayon dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na, katulad ng sa kanyang ina noon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kinang na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. Ang kanyang tawa ay mas madalas at ang kanyang nangiti ay totoo. Ang Alay ni Rosa Foundation ay lumago. Mula sa isang maliit na ideya, ito ngayon ay isang kilalang organisasyon na tumutulong sa daan-daang pamilya ng magsasaka sa buong rehiyon. Natuto si Leo na ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa laki ng opisina, kundi sa dami ng buhay na nabago mo. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay kasama niya. Ang isip nito ay tuluyan ng naglakbay sa isang lugar na hindi na kayang abutin ni Leo. Hindi na nito naaalala si Catherine, si Doña Esmeralda, o ang sakit ng nakaraan. Ang kanyang mundo ay naging isang koleksyon ng mga simple at masasayang alaala. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang lasa ng hinog na mangga, ang init ng yakap ng isang anak. Minsan, hindi na rin siya nito nakikilala. Sa isang hapon, habang sila'y nakaupo sa kanilang maliit na hardin,
Ipinakita ni Leo sa ina ang panyong may burdang sampagwita. Kinuha ito ni Aling Rosa. Tinitigan na parang isang bagong bagay. Ang ganda naman nito, sabi nito. Hinahaplos ang mga tahi. Sino ang gumawa? Ngumiti si Leo, isang ngiting may kahalong konting kirot. Kayo po, ma. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay malinaw at inosente. Sino ka? Hindi nasaktan si Leo. Sanay na siya. Para sa kanya ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para ipakilala ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pangalan, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng ina. Ako po ang anak ninyo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aling Rosa. Isang purong ngiti. Ang swerte ko naman. Sa mga sandaling iyon, sapat na ang lahat. May mga gabi, kapag mahimbing nang natutulog ang kanyang ina, naiisip ni Leo kung ano na kaya ang nangyari sa kanila. Minsan, nabalitaan niya mula sa isang dating kasamahan na bumagsak daw ang kumpanya ni Doña Esmeralda dahil sa isang malaking iskandalo. Si Catherine naman daw ay nagpakasal sa isang mayamang dayuhan at umalis na ng bansa. Pero ang mga balitang iyon ay hindi na mahalaga. Ang mga tao ay parte na lang ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ngayon, ang kanyang yaman ay ang paggising sa umaga na may layunin. Ang kanyang tagumpay ay ang makitang nakangiti ang kanyang ina. Ang kanyang kapayapaan ay ang paglubog ng araw sa bukirin habang magkatabi silang nakaupo sa kanilang duyan. Kinuha niya ang isang mangkok ng maligamgam na lugaw at dahan-dahang sinubuan ang kanyang ina. Masarap ba, ma? Tumango si Aling Rosa, parang isang bata. Habang pinagmamasdan niya ang ina, naaalala ni Leo ang lahat ng sakripisyo nito. Ang mga kamay na naglaba, ang mga paang nagputik, ang mga luhang pumatak sa gitna ng gabi. Maaaring hindi na maalala ni Aling Rosa ang mga iyon. Maaaring hindi na niya maalala na minsan, ipinagtanggol siya ng kanyang anak mula sa isang mundong malupit. Ngunit alam ni Leo, at iyon ang mahalaga, na ipagtanggol niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera, kundi ang dignidad ng kanyang ina. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, hinawakan ni Leo ang kamay ni Aling Rosa. Hindi na siya isang CEO, wala na siyang mansyon o mamahaling sasakyan. Ngunit habang nakatingin siya sa babaeng nagbigay buhay sa kanya, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman noon, kahit noong nasa tuktok siya ng kanyang tagumpay. Naramdaman niya na siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Aling Rosa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, hindi ko maiwasang maramdaman ang bawat sakit, bawat pighati, at bawat tagumpay na kanilang pinagdaanan. Naging bahagi kayo ng bawat luha ni Aling Rosa at ng bawat pagbangon ni Leo. Sana, sa pagtatapos ng lahat, may isang mahalagang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng pera sa bangko, sa taas ng posisyon sa isang kumpanya, o sa kinang ng mga alahas sa ating katawan. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa wagas na pagmamahal ng isang ina, sa sakripisyong walang hinihintay na kapalit, at higit sa lahat, sa dignidad na hinding-hindi kayang bilhin o sirain ng kahit sino. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.